Ako si Castilla ng Toco. Maharap na pagkati ang ating pinararating at maligayang oras ng pagdating sa mga pinuno at nasabing magiting at sa dakilang pundadora natin. Sumilang na ngayon sa unang pagkakataon, samahang malaya na walang ibang layon, kundi kapakanan ng babae isulong sa dapa at mansyon sa lungsod at layon. Mabuhay ang suhan nating panghulan kapag mga tao nag-iinirakan. Tumayo ka babae, luha mo'y mahirap tuklasin at hubugin ang sariling Magandang umaga, Pilipinas at buong mundo. Ako po si Dwayne at welcome to Pasno. Pahiram po ako ng 20 minutes ng araw nyo para sa isang parte ng ating kasaysayan na napagbukas ng ideya ng feminism sa Pilipinas noong tayo ay nasa pamalakad pa lamang ng mga Kastila. Ngayong araw ay babalikan po natin ang taong 1888, isang importanteng panahon mula sa isang pangyayari na kapagpabago ng destinasyon ng mga kababaihan natin sa Pilipinas hanggang ngayon. Kung saan ay pati isa sa ating hindi malilimutang bayani, si Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonso Rayolonda o mas kilalang Dr. Jose Rizal ay nagawang bumuong liham ng pagpupugay ng kanilang katapangan, sandigan at pagpapatunay ng kanilang malalim na makasaysayang hangarin mula sa kanilang desperasyon. Ating pag-uusapan ngayon ang mga kababaihan ng Malolos at ipapakilala ang mga hindi malilimutang taong naglakas loob na magbigay petisyon kay Governor General Barrino Wyler upang bigyan ng permiso na matuto ng wikang Kastila sa gabi para maintindihan ang mga batas na kautusan ng mga namumunuan. Sila Alberta, Elisa at ang mga kapatid na Tiongson at Reyes, ang mga matatapang na babaeng hindi tumatanggap ng kasagutan. Hindi, bakit? 2 beses lang naman nilang sinubukan na magbigay ng petisyon. Ang kanilang paniniwala, ang makabuluhang mga argumento at kahit ang lakas ng loob na magbigay ng ganitong request ay isang malaking sampal sa mga praile na marunong ng lumaban ang mga kababaihan para sa kanilang mga karapatan. Nang sila ay nagbigay ng permiso upang mabukas ng paaralan, binigyan sila ng kondisyon na sila ang sasagot ng pinansyal at mag-aaral sa umaga. Hindi man nagtagal ang paaralan ng mga kababaihan dahil sa malaking pag-aaway ng mga praile, isa pa rin ito sa naging sangkap ng pagbabago at epekto ng unting-unting pagbabalik ng karapatan at sagisag sa pangmalakasang desisyon. Ating malaman ngayon ang mga karanasan isa sa mga kababaihan ng Malolos. Ating i-welcome Basilia Tiongson. Mapapanood nyo live in television today. Magandang umaga, Binibining. Ako ay nagagalak na maging isa sa mga panauhin mo mula sa programang ito. Magandang umaga rin. Kamusta ka ba ngayon? Ako ay masaya. Masaya akong pumunta dito. Isang malaking karangalan na maging parte ng kasaysayan na maaalala ng mga susunod pang henerasyon. At ngayon ay mabubuksan nating muli. Para akong nananaginip ng gising. Nananaginip ng gising? Ito ba ang iyong hinahangad na realidad dati? Opo, Magtatanong ako ng mga nangyari sa inyong kasaysayan. Maaari ba? maaari po, Binibining Lee. Sa nangyari dati, bakit niyo naisipang bumoses o magsalita?
Nasaksihan po kasi namin ang oportunidad at pangangailangan na maintindihan at matutunan ang mga batas na ipinapatupad ng mga Kastila. Mula rito, maaari namin malaman ang mga patakaran at magkaroon ng kalayaan na magkaroon ng karapatang mag-aral na hindi lang sa relihiyon at paniniwala. Nahirapan ba kayong maglakas loob na ibigay ang petisyon na ito? Ang nais ko lang masabi ay sana kahit papaano ay may naiwan itong bakas. Maaaring kami ang nagsimula, pero nakabatay pa rin ito sa desisyon ng iilan pang mga importanteng panauhin. Sa tingin mo, nakatulong ba ito sa mga kababaihan natin ngayon? Totoong naghirap at nagdalawang isip ang aking mga kasamahan dito, ngunit mas nananalaytay sa aming isipan ang kakayahang matutunan ang wikang Kastila ng legal at may paalam. Kailangan nating kumilos upang mabago ang mga nais nating mabago. Mula sa aking nalalaman, maraming Pilipino ngayon ang nakakalimot ng iba't ibang parte ng kasaysayan na nakapagbuklod ng ating kalagayan ngayon. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mga bagay na ipapaalala mo sa kanila na galing sa iyong naranasan? Papaalala ko sa kanila ang pagiging mahigpit ng mga Kastila at mga Praile sa ating pamumuhay noon. Kung paano kami pinalaking maging isang binibining naglilinis at nag-aayos ng mga gawaing bahay at ang tipong hindi pinapayagang sumali sa mga usapang politika at iba pa. Hindi ito nagpapakita ng pantay-pantay na trato. Ngunit, dito pinakita kung paano kami tinanggalan ng karapatan na matuto at kahit man lang piliin ang aming mga ninanais sa buhay. Ano ang pinanggalingan ng inyong aksyon? Nakita rin namin ang mga kakulangan ng karapatan na nakakapagbuti ng kalagayan ng mga Pilipino para itong mga batas na nakapabor sa iisang grupo lamang ng tao. Kita dito ang hindi maayos na pamamalakad ng mga namumunuan. Wala po. Bawal Wala pumanig. po, wala po. May bisita ang kura. Wala po. Wala po. Ano ba, hindi kayo pwede? Wala po. Wala. Hindi kayo pwede pumanig. May bisita ang kura. Shh! May bisita ang kura, huwag kayo pumanig. Fiskal! Fiskal! Anong ibig sabihin nito? Naku po, Among. Hindi ko pamawatasan. Bakit kayo narito? Ano ang pakay nyo sa kapitan? At hindi kayo maaaring pumasok na hindi kayo nagpasabi? Hindi pwede! May bisita mga kura. Por favor, reverencias. Pakinggan natin sila. Buenas tardes, Excelencia. Ipagpaumanihin po ninyo ang aming biglaang pagdalaw. Buenas tardes, señoritas. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Kami po'y may ipakikiusap na aming itinitik sa liyam na ito. Go.